may isang napaka-basic na golden rule na itinuturo sa mga batang staff officers sa military. Kung gusto mong wasakin ang isang bansa, hindi mo kailangan talunin ang kanilang army sa battlefield. Kailangan mo lang putulin ang supply chain nito, ang lifeline ng logistics. Parang katawan na kapag huminto ang daloy ng dugo, nagiging paralyzed sa loob ng ilang segundo, ganoon din ang isang estado kapag naputol ang pagkain, fuel at komunikasyon, babalik sa sociological stone age sa loob lang ng ilang araw. Ito mismo ang nangyayari sa Iran ngayon, kaagad pagkatapos ng massive US-Israel joint operation na naganap noong February 28 ng kasalukuyang taon. Sa loob ng ilang araw, pinag-uusapan ng world media kung saan tumama ang mga missiles at aling military bases ang nawasak. Pero ang tunay na destruction na dulot ng mga missiles na iyon ay hindi sa buildings. Nangyayari ito sa mga kalsada, sa supermarket shelves at sa border crossings. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang logistical apocalypse na nagaganap sa Iran. Susuriin natin ang tragic contradiction sa pagitan ng mga nagdiriwang ng collapse ng regime sa kalsada at ng mga nagbebenta ng kanilang vital medicines sa black market para makabili lang ng isang loaf of bread. At pinakaimportante, sisilipin din natin ang mapa sa Hilaga at Kanluran para tingnan kung bakit nag-build up ng massive military ang Azerbaijan sa border, bakit sinilyuhan ng Turkey ang border gates at ano ang ibig sabihin ng buffer zone strategy na pinag-uusapan ngayon. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Pagkatapos ng February 28 operations, targeted rin ng sabay-sabay ang massive oil depots, refineries at energy infrastructure ng Iran. Pero ang pagtama sa mga facilities na ito ay hindi lang basta putulin ang fuel supply ng regime. Tingnan natin ulit ang shocking reports mula sa field na ibinalita ng NTV. Millions of liters ng flammable material na nag-leak mula sa massive oil depots na tinamaan ay bumuo ng rivers of fire sa mga kalye, nagbabantang sumiklab sa residential areas. Nagbabala ang mga eksperto sa civilians tungkol sa poisonous rain. Natatakot na ang mga tao hindi lang sa bombs kundi pati sa hangin na kanilang nilalanghap at kahit sa mga raindrops na bumabagsak. Ang psychological pressure na ito ay sinisipsip ang buhay ng malaking metropolis sa loob ng ilang segundo. Yung striking news story na kinolekta ng Hurriyet newspaper mula sa civilian sources sa ground ay nagpapakita ng human dimension ng issue. Ang Tehran, ang massive capital city kung saan milyon-milyong tao ang nakatira, ay ngayon naging ghost city. Sarado ang shutters, walang tao sa streets. Ang mga tao ay nag-refuge sa pinakaligtas na sulok ng kanilang bahay, nag-aabang at nagsasabi sa isa't isa, "Let's hope we get through the night safely." Kaya paano nga ba nakakasurvive ang populasyon na hindi makalabas sa streets, hindi makapunta sa trabaho at ang factories nila ay huminto na? Dito mismo, bumabagsak ang supply chain, ang pinakamahina na bahagi ng modern states. Alam ito ng ating mga viewers na sumusubaybay sa geopolitics. Sa oras na huminto ang transport trucks sa isang bansa, tapos na ang bansa. Completely closed ang airspace, hindi operational ang ports. Ang diesel fuel para sa transport trucks ng bansa ay napunta sa black market dahil nasunog ang oil depots. Nandoon ang products, pero ang logistics network na magdadala nito mula sa factory papunta sa store shelves ay paralyzed. Ang logistical apocalypse na ito ay nagdala ng massive economic wreckage. Ayon sa data mula sa international analysis agencies, tumaas ng sobra ang dollar exchange rate hanggang sa unimaginable level na 1.45 million real sa loob lang ng ilang oras. Ang pera ngayon ay walang halaga, parang piraso lang ng papel. Pero hindi ito ang pinakadramatic na detalye mula sa field. Hindi naglulut ang mga tao sa supermarkets. Alam mo ba bakit? Kasi wala ng produkto sa shelves na pwedeng ilut. Hindi makabili ng pagkain gamit ang devalued currency, kaya bumalik ang mga tao sa barter economy, parang Middle Ages. Ipinapakita ng civil reports na nagbebenta na ang mga pamilya ng personal at vital prescription drugs sa black market para makabili ng basic food para sa kanilang bahay. Imagine kailangan mong ibenta yung asthma medication ng bata para makabili ng pagkain para sa isang linggo. Ito ang tunay na brutal na mukha ng digmaan na hindi makikita sa glossy analysis ng mainstream media. At ang desperasyon na ito ay nagtutulak sa milyon-milyong tao papunta sa borders. Pero ang mga borders na iyon ay sarado na ngayon. May isang batas sa geopolitics at state theory na hindi nagbabago. Ang authority ay hindi tolerated sa nature o sa estado. Kung saan nagtatapos ang order ng estado, agad na pumapasok ang chaos na may sarili nitong rules, sariling deep state. Natural, tama lang na itanong mo, bakit hindi nakikialam ang pulis at military ng estado sa pagluot at black market ng gamot? Kasi ang control sa highways at supply lines ay hindi nahawak ng estado. Napunta na ito sa kamay ng mga armed black market mafias, ang fuel mafia, ang bagong henerasyon ng warlords. Dahil wasak at nasunog ang refineries sa bansa, ang isang barrel ng diesel fuel ay naging mas strategic at mas mahalaga kaysa sa isang bar ng gold.
Ang mga civilians na sinusubukang umalis ng Tehran at makarating sa gate sa Turkish o Azerbaijani border ay desperado na. Kasi walang fuel ang buses, pilit ng mga tao na magbayad ng thousands of dollars bawat tao sa tribute sa armed smugglers at fuel mafias. Kung wala kang pera, hindi ka makakaalis sa ghost city na iyon. Kahit ang ilang transport companies na nagdadala ng pagkain sa border regions ay napipilitan na iwan ang kalahati ng cargo sa kalsada bilang toll sa highway gangs. Bukod dito, marami ring truckers ang naapektuhan ng attack sa trucks. Ang sitwasyon na ito ang pinaka-shocking at concrete proof kung paano ang isang Middle Eastern country na may modern infrastructure ay pwedeng maging parang 1990s Somalia sa harap ng mata natin sa loob lang ng ilang araw ng logistical disruption. Ngayon, magtungo tayo papunta sa hilaga sa napaka-critical na fault line. Sa hilaga ng Iran ay ang Azerbaijan na lagi ng tense ang relasyon. Nang sumiklab ang crisis, daan-daang tao ang tumakas sa mga bomba at sinubukang humingi ng refuge sa Azerbaijan. Pero noong March 5th, ngayong taon, nangyari ang isang extremely dangerous development na totally nagbago sa nature ng conflict at logistics nito. Ayon sa urgent reports mula sa US at international press, ang ilang missiles at drones na pinaputok o ginamit mula sa Iranian territory ay tumama sa isang airport sa Jivan Autonomous Region ng Azerbaijan. Accident lang ba ito? O attempt ng ilang uncontrolled forces sa loob ng Iran para ispread ang conflict sa region? Ano man ang dahilan, sobrang harsh at uncompromising ang response ng Baku administration. Hindi lang nag-issue ng diplomatic note ang Azerbaijani state. Agad at indefinitely nilang sinuspend ang lahat ng TIR at truck traffic sa state border ng Iran na effectively pinutol ang massive logistical artery na iyon. Ang suspension decision na ito ay parang pagputol ng isa sa pinaka-critical lifelines ng Iran papunta sa mundo. Libo-libong trucks na nagdadala ng pagkain, gamot at spare parts ang naipit sa border. Ang logistics crisis ay naging total collapse. Bukod dito, iniulat ng press na nag-build up ng massive military presence ang Azerbaijan sa border, nilagay ang armored divisions sa alert at kumakalat ang rumors ng partial mobilization. Ginawa ng Azerbaijan ang border nila na parang impenetrable steel wall. Pero paano naman ang sitwasyon sa kanluran? Paano nakakahandle ang Turkish border sa massive wave ng chaos na ito? Dito nagsisimula ang tunay na border paradox. Natural, tatanungin mo, sa gitna ito, anong hakbang ang ginawa ng Turkey? Mula sa unang araw, nakumpirma ng official sources na libu-libong tao ang gumagalaw papunta sa Turkey, hindi lang sa border gates kundi pati sa illegal routes. Pero ang response ng Ankara sa krisis na ito ay iba sa mga nakaraang taon. Dahil isinasaalang-alang ang demographic at economic pressure sa sariling border, agad nilang sinilyuhan ang gates. Completely halted ang passenger traffic sa customs gates. Ang border ay literal na ginawa nilang wall at border troops. Dito dumating ang critical military claim na pinag-uusapan sa Ankara at inireport ng international agencies, ang buffer zone. Military intelligence ang nagsasabi, kung may wave ng millions of refugees sa doorstep mo, dapat harapin mo ang wave na iyon hindi sa loob ng borders mo, kundi sa labas ng border sa territory ng neighboring country tulad ng ginawa sa northern Syria. Ang claim na kaya ng Turkey mag-establish ng buffer zone sa western border nila ng Iran para pigilan ang possible mass migration ay seryoso at kayang i-shake ang geopolitical equation sa region. Ayon sa United Nations reports, dahil sa collapse ng communication lines, nagsimula ang civilians ng massive internal migration mula sa large cities papunta sa border areas. Ibig sabihin, milyon-milyon sa loob ng bansa ay desperadong subukang tumakas abroad. Pero may totally opposite flow sa customs gates. Ang Iranian diaspora na nakatira sa Turkey o neighboring countries, walang internet sa bansa. Hindi gumagana ang phones. Hindi nakakarinig ang mga tao mula sa kanilang elderly mothers, children o spouses sa Tehran ng ilang araw. At ang mga tao ay nagmamakaawa sa border gates para bumalik sa rivers of fire, sa impyernong iyon kung saan bumabagsak ang poisonous rain na sinusubukan ng milyon-milyon i-escape. Sa footage mula sa field ng NTV, nakikita natin ang tragic cues ng desperate people sa Kapakoy border gate na sinusubukang makarating sa kanilang tahanan mula Turkey papuntang Iran. Sa isang side, yung gustong makalusot sa borders para makaligtas. Sa kabilang side, yung gustong tumawid sa parehong borders para bumalik sa kanilang loved ones. Ang Iran ngayon ay hindi lang nabubuhay sa isang reality. Dalawang magkaibang mundo, totally opposite, ay nagbabanggaan sa parehong streets. Malinaw na ipinapakita ng images na nalik sa social media ang cognitive dissonance na ayaw ipakita ng mainstream media. Libu-libong tao ang lumabas sa streets, sinamantala ang pagkakataon na ibinigay ng airstrikes na puminsala sa security apparatus ng regime. Ang mga masses na oppressed ng maraming taon sa ilalim ng repressive regime ay nagdiriwang sa pagkawala ng morality police at pagtanggal ng Khamenei posters. Ang incredible images ng young people na nagpapasalamat sa presidente ng United States at sa forces na namuno sa operasyon gamit ang Thank You Trump slogans sa kalagitnaan ng streets, nag-iilaw ng fires at sumasayaw sa dilim ay nag-sweep sa social media.
Mula sa political analyst perspective, ang katotohanang ang isang nation ay nagdiriwang ng bombing ng sariling estado ng ganitong saya ay pinakamalaking proof na ang social contract sa pagitan ng estado at ng mga tao ay matagal ng patay, na ang legitimacy ng regime ay reduced na sa zero. Pero sa likod ng celebrations, completely dark ang backstreets. Ang feeling ng freedom ay hindi makakabili ng asthma medication ng anak mo. Yung mga nagdiriwang ng collapse ng regime sa araw ay haharap sa bitter truth kapag dumating ang gabi. Habang bumabagsak ang toxic rain mula sa burning oil refineries, habang naririnig nila na sinilyuhan ng Azerbaijan at Turkey ang borders, at habang nakikita nila na ang millions of real sa kamay nila ay hindi man lang sapat sa isang loaf of bread. Kapag bumagsak ang estado, laging ang ordinary people ang unang naiwan sa ilalim ng rubble. Mga viewers, history always teaches the same harsh lesson. Ang great empires at regimes ay hindi na-destroy dahil sa tank battle na natalo sa borders o sa falling missiles. Ang tunay na nagpapabagsak sa regimes ay kapag tumigil ang power, huminto ang trucks, naubos ang shelves at naging papel na lang ang pera. Sa madaling salita, systemic bankruptcy. Ngayon, ang Iran ay nasa gitna mismo ng systemic bankruptcy na iyon. Sa hilagan nito, naroroon ang wall of steel ng Azerbaijan. Sa kanluran, tight borderline na sinilyuhan ng Turkey na nagpaplan ng buffer zone. Sa loob, may poisonous rains, rivers of fire at mga buhay na binibenta sa black market. Yung mga nagdiriwang sa streets habang nagtatapos ang regime ay malapit ng iwanan sa malapit na malaking famine at logistical apocalypse. Ang hourglass ay nabasag at hindi lang buhangin ang bumubuhos. Ito ang sociological order ng buong geography. Iniisip mo ba na ang ceiling ng borders at military build-up ng neighboring countries, lalo na Turkey at Azerbaijan, ay lalo pang magpapalalim ng chaos sa Iran? At paano makakasurvive yung crowds na sumisigaw ng "Thank you Trump" sa streets kapag nagsimula ang logistical apocalypse?